Isang mabiyaya na umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos at tayo muli ay naparito upang siya po ay ating paglingkuran at papurihan sa sambahin sa ang ating mahal na Panginoon sa gitna ng tuloy pa rin ang pandemic. Tayo po ay narito upang siya po ay ating dakilain at saka sambahin. Ang tunay na born again Christian, laging may gana at hindi tamad. Patuloy sa kanyang gawain. Sa mga bata at matanda sa inyong mga bahay ay patuloy pa rin po mapapanood ang ating video streaming. Live po ito, same time. Mapapanood po ninyo sa inyong mga tahanan, kaya stay tuned lang po kayo dyan. God bless po sa inyong papanood po. Okay, sa ating scripture reading, sa Psalms 146, verses 1 and 2, isang pagpupuri sa Diyos na tagapagligtas. Sabi ni King David, puriin si Yahweh, puriin mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupuriin siya, aking aawitan habang ako'y nabubuhay. Kaya tayo po'y manalangin, tayo po'y tumayo para sa panalangin. Dakilong Diyos, kapangyarihang Ama, sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri. Ang pagkakataon na binigay mo sa amin upang kami po ay makapagsimba sa iyo sa Espiritu at katotohanan kahit na patuloy po ang pandemic. Kami po ay narito upang mapatuloy sa pagpapuri at sa iyong gawain, pakinig ng inyong mga salita. Give us a knowledge and wisdom, O God, sa pakinig ng iyong salita. Sana munawaan po namin ito. At salamat ng Banal na Espiritu na yun po ang maggabay at magbigay sa amin ng pag-unawa mula nung kami ay tumanggap sa iyo na aming tagapagligtas. Salamat na binigyan mo kami ng Banal na Espiritu na yun po ang ngausap sa amin gitna ngayon upang maintindihan namin ang iyong salita, Panginoon. Humingi kami ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at pagkukulang sa iyo sa isip, sa salita at sa gawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Manatili tayo sa pagtayo para sa mga pagpupuri at awitin. Magandang umaga po. Pagpasensyahan nyo na at nahuli tayo ng pagsisimula sapagkat nagkaroon tayo ng technical difficulties. Pero ang mabuti ang Diyos sapagkat tayo ay pinagsama-sama niya para magpalakasan muli, para makarinig ng kanyang salita. Halina po, iniimbitahan ko po kayo na awitin natin ang Our Father ni Don Moen.
heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song, all it rises to heaven, may your glory be earth as the waters covers the seas. See our hearts and remove anything that is standing in the way. Coming to you today, our Father. And our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Come on, church, our Father. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. And though we of you, we're surrounded by many who have crossed the river before, and this is our song we'll be singing forever. Holy is the Lord, holy is the Lord. Come on, church, holy is the Lord, and holy is the Lord, holy is the Lord, and holy is the Lord. Come on, church, holy is the Lord, holy is the Lord, and holy is the Lord, holy is the Hear us as we pray. And we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, forgive our sins, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Papuri sa Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa katugunan sa aming mga panalangin. Panginoon, sabi mo, Lord, deliver us from the evil one. Di man kami makaligtas, Panginoon, sa mga unos ng buhay, pero tiyak na ililigtas mo kami sa gawa ng dyablo. Salamat po, Panginoon. When peace.
When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate, and had shed his own blood for my soul. It is well. It is well. Come on, church, with my soul. With my soul. It is well. It is well. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but a whole, is nailed to the cross, and we bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Tunay nga po mga kapatid, it is well. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. And Lord, haste the day when my faith shall be beside the clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Napakasarap magpuri sa Panginoon at nalalaman natin na tiyak ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya. At bago po tayo na makinig ng salita ng Panginoon, ay maaring awitin natin to.
na kanta para mas lalo pa natin pagigihin ng pakikinig at pag-aaral sa salita ng Diyos. Speak, O Lord. Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your Holy One. Take the truth. Take your truth, plant in deep in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord. Light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of Lord, speak to us. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Muli pa, church, sabay-sabay po nating awitin. Lord, teach us. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts. Test our thoughts and our attitudes in the radiance of your pure. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail. Let the truth prevail over unbelief. Minsan pa, church, muli, magsilbi itong panalangin sa atin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Speak, O Lord, and renew our minds, your majesty of your plans for us. Truths and change, from the dawn of time that will echo down through eternity. And by grace we'll stand all your promises, and by faith we'll walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is filled and the earth is filled with your glory. Marami pong salamat, Panginoon, at ang panalangin namin ay mapagpala kami ng iyong salita. Pinupuri ka namin sa umagang ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay magbukas ng salita ng Panginoon na matatagpuan natin sa Colosas chapter 3 verse 12. Sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas chapter 3 verse 12. Babasahin ko po sa King James Version, Colossians 3:12. Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility,
meekness, and patience. Ang Panginoon po ang nagpala ng kanyang salita. Tayo po ay makakaupo na. Ating po pag-aaralan ay ang talatang ito lamang, no? Verse 12 ng Colossus. At sa umagang ito, tayo po ay nagpapasalamat na muli pinagsama-sama tayo ng Panginoon dito sa loob ng kanyang tahanan, sambahan sa loob ng tahanan. At tayo po ay masigla. Amen ba? Masaya, magalak, kahit na may mga ganitong dumating na mga suliranin sa ating mga buhay, sa ating pamilya, marahil sa ating trabaho at lalo na sa ating bansa. At ngayong umaga ay ating pong titignan ang sinasabi ng Panginoon sa ating binasa ngayong araw na ito. Aking pong title dyan ay The Chosen People of God. The Chosen People of God. Binasa po natin kanina ang Colossians chapter 3, verse 12. At basahin naman natin ang unang Pedro, o 1 Peter chapter 2, verse 9. Dito po sa 1 Peter chapter 2, verse 9. But you are as a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Tunay po ba na ang mga anak ng Panginoon na kumilala kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, isinuko ang kanyang buhay, napatawad ang kanyang kasalanan, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, at kapiling ng Diyos ay talagang tinawag, pinili ng Diyos? Amen. Tayo po ay chosen by God. Doon po sa Book of Ephesians, hindi pa ho tayo ipinapanganak. Alam na ng Panginoon ang buhay natin. Amen po ba? Alam na ng Diyos ang ating magiging buhay. Alam niya na tayo ay isisilang sa mundong ito. Pero higit sa lahat doon, kung ating titingnan ang awit 139, doon pa lang sa sinapupunan ng tiyan ng ating mga ina, iningatan na tayo ng Diyos sa loob ng 9 na buwan, at tayo ay lumaki sa ating tahanan, namulat sa isang pamilya. Alam din ng Panginoon. At alam din ng Panginoon na isang araw sa buhay natin, makikilala natin si Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas. Bilang nagbayad sa ating mga kasalanan. Tayo ay merong nakuhang kasalanan noong pag tayo ay isinilang sa mundong ito. At ang mahalaga rito, at ang nakita natin sa ating binasa, tayo ay pinili ng Diyos. Elect, chosen people of God. Iniisip natin marahil, pag tinignan natin ang lumang tipan, ay ating makikita na ang bayang Israel lamang ang tungkol sa mga pinili ng Diyos. Kung ating titignan, tila baga ang bayang Israel lamang at ang bayan na kung saan tinatawag niya yung mga Jews, no, yung mga Hudyo. Pero hindi pala. Ganun lamang ang plano ng Diyos. Kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang lahat ng mga sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po tayo ay kasama sa plano ng Diyos. Amen ba? We are chosen by God. We are elected by God. Pinili tayo ng Diyos. At meron pong dahilan kung bakit nagawa ng Panginoon yon sa atin. At ginawa iyon ng Diyos sa atin. At bilang tayo yung mga pinili ng Panginoon, sabi doon sa 1 Peter kanina, mula doon sa kadiliman, sa pagkakagapos, doon kay Satanas, tayo ay nilagay sa marvelous light, nasa liwanag. At dahil po tayo ay nasa liwanag, tayo ay mabubuhay na dapat merong liwanag sa ating mga buhay. Ito ang Colossians chapter 3 ay sinulat ni Pablo habang siya po ay nakakulong sa Roma.
Siya po ay naka-house arrest doon. At hindi po niya napuntahan ang lugar ng Colossae. Pero ito po ay malapit dito sa lugar ng Ephesus. Kung kaya doon po sa lugar ng Colossae, bigyan natin ng konting history po, merong mga mananampalatayang napunta doon. Ang isa po na mananampalataya na ating makikita dito sa Colossians chapter 1 verse 7 ay ito pong si Epaphras. Sabi po dito, just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant. May nagkwento at may nagsabi kay Paul, merong nagsisimulang church sa Colossae. Pwede mo bang i-encourage yung mga mananampalataya doon? At nakakatuwa dahil meron tayong mga hindi natin kilala nung panahon na nagsimula ang gawain dito sa lugar natin, merong lugar doon. May mga magsisimulang mananampalataya at ating pinuntahan at naging bahagi ng church na ito. The body of believers. At doon, natuwa si Pablo. Wow! Meron palang bunga doon sa lugar ng Colossae. Susulat ako. At ang kanyang tema ng pagsulat, hindi lamang i-encourage, kundi lalong ipakilala pa si Kristo sa buhay ng mga nagsisimulang mananampalataya sa lugar ng Colossae. At ang maganda po doon sa kanyang isinulat, ay dito sa tinatawag na yung preeminence ng Panginoong Jesucristo. Sabi po sa Colossians chapter 1, verse 15 hanggang 16, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. Lahat ng pagkakalikha sa mundong ito ay nalikha dahil kay Kristo. No? Si Jesus ay kasama sa pagkakalikha ng mga nakikita natin sa panahon ngayon. Kaya po, may mga topic tayo ng mga nakaraan kapag may dumarating na bagyo, I can smile. Diba? In my vessel, I can smile when there is storm. At nakita natin ang Panginoon nung nakaraan natin pinag-aralan, ang nature ay sumusunod sa Panginoong Hesus. Amen ba? Pag sinabi niya huminto, hihinto. Kinabaga ito pong nakaraang mga araw, aftermath nung typhoon ng Ulysses. Doon po natin nakita yung damage. Minsan natanong ko sa akin sarili, Panginoon, indeed, you are a God of nature. At nandoon ka nung nilikha ang mundong ito. At minsan may pagtatanong sa ating mga sarili, nasaan ka, Lord? Nung panahon na binabayo at sinisira ng kalikasan ang buhay ng mga tao at ang buhay at mga tahanan. At minsan isipin natin, masama bang magtanong? Marahil hindi po natin nararanasan dahil wala pong putik na pumasok sa loob ng ating bahay. Sabi nga nila, papalad tayo mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Walang putik, walang tubig, walang gamit na nasira, walang bahay na nasira. Paano kung isa tayo doon sa mga lugar na yon? Pwede ba tayo magtanong, Panginoon, nasan ka? Ikaw ang God of nature. Dahil sa iyo nalikha ang lahat ng bagay, bakit nangyari ito? Maraming pagtatanong, pero alam nating ang Diyos ay hindi nagkakamali. Kung kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Colossae, i-encourage niya. At ito ang dapat niya ipamuhay. Kahit na may mga itong pangyayari sa iyong buhay, pamumuhay mo pa rin ang pagiging pinili ko ayon sa layunin ko sa iyo. Tingnan po natin ang balikan ng Colossus chapter 3 verse 12.
Doon po sa binasa ko, put on then, sa iba, therefore, as God's chosen ones, nakita na naman natin mga word na therefore. May ini-insist ang Panginoon kapag ganito ang kanyang sinasabi. No? Holy and beloved, kayo na pinili, elected, kayo na banal, kayo na aking minamahal. Ilagay nyo ito sa inyong mga buhay. May mga put off and put on dito sa chapter 3. Yung putting off, yung mga bagay na nakakahadlang upang tayo patuloy na lumakad kasama ng Panginoon at mamuhay para kay Kristo. Iiwasan yung mga bagay na ito. Yung putting on, ito yung mga ilalagay natin sa ating mga sarili, sa ating buhay bilang mananampalataya na magpapalakas sa ating bilang kanyang mga anak. Una na ating makikita dyan, 5 bagay upang ma-practice natin yung ating pamumuhay dito sa lupa, tayo ay buhay pa, malakas pa, at may isa pang araw na dinagdag ang Panginoon. Sabi doon sa number 1, live with compassion. Compassionate hearts. Mamuhay ng merong kahabagan. Maawain. Mahabagin. Ipamuhay ito. Ang mga Pilipino po ay mahabagin. Amen ba? Maawain. Marami pong Pilipino ang talagang maawain sa mga sitwasyon, sa mga nangyayari, lalo na kapag naapi ang nakikita niya ang kababayan niya. Ito po yung sinasabi ng Panginoon, sabi niya sa atin, with compassion, a compassionate heart. At ang isang mananampalataya ay binago ang puso na dati ay hindi marahil maawain, mahabagin, ngayon kailangang maging compassionate tayo. Alam ko marami hong compassionate sa panahon ngayon dahil sa nangyari. Marami kayo napanood sa television na halos maiyak kayo. Narito ang isa nating kapatiran, kita ko yung kanyang post, no? Lalo na sa lugar ng Cagayan. Napakahirap. Yung kanyang mga kababayan nakikita sa ganung sitwasyon. I heard, at nakita ko rin sa Facebook, sisters in us before, no? Nagsisimula pa yung simbahan na ito, kasama sa gawain ng Panginoon. Yung iba doon, teacher ng Daily Vacation Bible School. Nakita ko sa bubong ng kanyang bahay sa Marikina. Ang isa, ay isa rin kapatid sa Panginoon. Naging kasama rin sa gawain ng Panginoon. Nakita ko rin yung bahay niya sa Montalban. Nag-flashback sa akin itong mga kapatid sa Panginoon na dating naming nakasama, ng church to spread the gospel through kids. Mga dalaga pa sila noon. Ngayon may pamilya na. Kailangan po natin matulungan ang mga kapatid na ito. Kung ano man ang ating maitutulong sa kanila. Maaari po bang mapanood natin ang isang video clip na pwede natin makita at maging bahagi ng buhay natin itong nangyari na ito. Kung paano tayo magiging compassionate sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Tayo manatiling may kahabagan sa ating mga kapatiran. At ano ang sinasabi ng Panginoon? Na kanyang nilikha ang mundong ito ay napakaganda. Pero tila baga, dumarating sa panahon, tila baga ito ay nasisira. Nandun ba yung compassion natin, hindi lamang sa ating mga kapatirang naapektuhan, kundi sa ating paligid na rin, na mahalin natin ang paligid natin, na nilikha ng Diyos. Marahil, mamaya pa po yun. Pangalawa na ating makikita dito, show kindness. No? Show kindness. Ipakita natin yung ating pagiging mabait o mabuting loob. Sa Tagalog ay mabuting loob. No? Iba naman yung mabait. Mamaya mayroong
title to, ay bahagi tungkol sa mabait. Kabutihan loob. So aside sa ikaw ay compassionate, meron kang kindness. Ipakita mo yung iyong kindness, yung kabutihang loob. At sabi ko nga kanina, mga Pilipino ay mahabagin at marami rin mga Pilipino ang mabait ay yung mabuti ang loob. Amen ba? Tayo ay may kabutihang loob. Hindi natin matiis ang isang lumalapit sa atin. Parang nababagbag yung damdamin natin kapag lalo na ang kapatid natin sa Panginoon ay nangangailangan. Reminder po na ang church ng Colossae ay sinulat ni Paul para sa mga mananampalataya. At itong pinag-aaralan natin ay sulat ng Panginoon sa ating mga mananampalataya. Ginamit si Pablo dito. Let us show kindness, kabutihang loob. Wow, ang ganda po noon. No? Yung bang ang ating damdamin, hindi lalabas ang kasamaan, dahil may bago na tayong buhay kay Kristo, ang lalabas ay kabutihan. Pangatlo, ating makikita yung humility o yung being humble. Last week ko ay nagpadala tayo ng may mga jacket po akong pinadala sa lugar ng Cagayan. No? Hindi ko mararating ang Cagayan at hindi ako makakapunta talaga doon malayo. Pinarating lang ho namin sa isang tao. Nagbuklat ako ng mga jacket, nilagay ko sa sako. At sabi ko, total ikaw ay pupunta naman ng Cagayan o may pupunta sa Cagayan, pakibigay na lang. Habang inaayos ko po yung jacket, may nakita po akong jacket, may nakalagay, humble. Sabi ko, yung sinuot ko ba kasyang-kasya sa akin? Maganda. Kaya lang sabi ko, nakakaano naman, humble. Baka hindi tama sa aking personality. Kasi hambog ako eh. Humble, baka mabaliktad yung word, no? Tapos may nakalagay doon 80 pesos. Kasi ukay-ukay. Pero sabi ko, Panginoon, ang talagang dapat makita sa trait ng isang mananampalataya, yung humility. O, yung mapagpakumbaba. Ang Panginoong Hesus ay mapagpakumbaba. Sa Pilipos, makikita natin sa chapter 2, siya ay mapagpakumbaba. Hanggang sa kamatayan sa krus, siya ay naging mapagpakumbaba. Humility. Makita iyon sa mga mananampalataya. Na ang lahat ng bagay dito sa mundo, ang Diyos ang may-ari. Na ang lahat ng pag-aari natin, Diyos ang may-ari. Yung pagiging humble natin, sa Kanya ito, hindi sa akin. Kahit na ang buhay ko ay hindi akin. Nandun yung humbleness. No? Na pinapailalim niya sa kapangyarihan ng Panginoon na siya ang tunay na may-ari ng lahat. At yung pagiging mapagpakumbaba niya ay nakikita bilang mananampalataya. Hindi naman yung parang yung parang humble na iba naman, no? Kundi dahil kay Jesus, kaya ikaw nagiging humble. And then, pang-apat, no? Gentleness, the gentleness of heart. Dito ay yung meekness. Sa Tagalog yun, kabaitan. Pero sabi ko, parang ang kabaitan, iba sa meekness. Sabi ko, ano pa isang ibig sabihin ng meekness o yung gentleness of heart? Yung bang word na kinuha doon sa gentle. Diba? Yung may word na gentleman. Kapag ikaw ay gentleman, matutuwa yung nililigawan mo, di ba? Wow, napaka-gentleman. Pagbubukas pa ako ng pinto. No? Pagbubukas pa ako ng mga tawag doon, yung daanan sa jeep, mauuna ako at siya ay napaka-gentle. No? Yung kabaitan na akala natin, yun nga yun ang ibig sabihin, pero mas malalim. Yung meekness, pumasok sa isip ko, yung meron pong mga nilikhaan Diyos na ganun yung mga karakter nila. Yung meekness o yung gentle,
Nakita po ba kayo ng sheep, no? Tawag doon, mga mik. Na kahit na anong gawin mo doon sa tupa, hindi siya naganti. Nakabait, ano? Pero isa pang pumasok sa isip ko na nilikha ng Diyos na may meekness ay yung worm o yung tinatawag nating sa Tagalog ay bulate. Sorry for the word, no? Parang yun ang word. No? Na kapag inapakan mo, dahil nandidiri ka, nag-shrink siya. Hindi siya lumalaban. No? Yung meekness nung uod na yon o nung worm na yon, makikita natin napakahalagang karakter. Di ba? Pag inapakan nyo, anong gagawin? Umiliit lang siya. So yun yung kabaitan. Na kahit na may mga taong ganun ang tingin sa'yo, you shrink. Nagiging gentle ka. Hindi ka lumalaban. Hindi ka palaban. Kahit nasabihan ka na ganun, no, yung gentleness, nandoon kasama ng control, no? Maganda ba yung ganung karakter na isang tao? Na kabila na siya ay ginagawa ng hindi maganda ng tao, na natitili siya na mabait sa kanyang katayuan. Meekness. And then yung panglima po, ating makikita dyan, ay yung be patient in trying times. Tinignan ko po itong meaning na ito. Yung long suffering sa iba. Yung bang magiging pasensyosa ka, hahabaan mo yung pasensya mo. Be patient in trying times. Nagiging pasensyoso po ba tayo sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin? Naiisip ko nga doon sa mga naapektuhan itong bagyong Ulysses. Sabi ko, Lord, habaan niyo pa yung pasensya nila. Habaan niyo pa yung pasensya nila na maunawaan kayo sa mga nangyaring ito na alam niyo po yung pangyayari na ito. At ito'y nangyari hindi lamang sa mga hindi mananampalataya, pati sa mga mananampalataya, itong nangyaring calamity na ito. Nakita ko nga po sa isang post ni Pastor Ray Abante, ang ating pong General Director, talaga kung nasira yung kanyang bahay. Tapos tumulong po yung mga taga-Ismar na group, no? Tayo dito ay North Manila area. Ismar area, bandang Marikina. At nilinis lang yung bahay ni Pastor Rayab. Kanya-kanyang linis dahil grabe yung putik. Grabe yung putik na dumikit. Mga libro niya nakita ko, wash out. Lahat ng mga gamit na mapapakinabangan ay inabot ng tubig. At katapos noon ay putik. Pero may isang picture doon na habang sila ay nasa bubong at siguro nasa 4th floor na sila noon, naka-rescue na. Yung kanyang isang anak na-picturean na nakagayto. Nakangiti pa rin. In spite ng may pangyayari nito. Yung patience nila ay hindi naubos. At nagkaroon ng ganoong pananaw ang ibang nakapanood noon sa pangyayari sa buhay ni Pastor Ray Abante. Ako ho'y nabigla. Hindi ko alam na siya po'y nakatira sa Marikina. Dahil kapag po ako'y nasa Quezon City at sasabay po ako pa uwi, sabay niya po ako. Sabi niya, Pastor, sabay ka na. Total, pareho tayo ng inuuwihan. Visayas Avenue ho siya nauwi. Kaya ako'y nagulat, nalipat na pala siya ng Marikina. Pero anyway, yung patience, nadagdagan doon. At hindi mo makikita sa kanya na talagang naapektuhan din siya. Honestly. Kita ko po na marami pa ho siyang napopost na mga happy birthday. No? Kung ikaw naapektuhan na gano'n, parang hindi ka na magiging active sa mga gano'n. At lately, yung isang nakita kong notification sa aking Facebook, kami po ay nag-date ng aking misis, nag-like siya roon.
Wow! In spite na nangyari, nandoon yung kanyang buhay na para sa Panginoon at yung kanyang patience hindi umiksi at nagpatuloy sa ganong gawain. Tayo po kaya, may ganun pa kayang mga pangyayari sa buhay natin kahit hindi tayo naapektuhan dito. Kumusta yung ating patience? Kumusta po yung long suffering natin? Mahaba pa ba ang PC natin kapag may dumarating na mga trying times sa buhay natin? Kung ating i-review po ito yung 5, live with compassion. Mamuhay ng may kahabagan. Show kindness. Ipakita ang kagandahang loob. Be humble. Maging mapagpakumbaba. Maging gentle. And maging patient in trying times. Itong 5 tinatawag na practice of life, hindi nawawala nung si Jesus ay narito sa lupa. At nakita natin yung mga bahagi ng buhay ng Panginoong Jesus, nakita natin sa kanyang buhay. At ang layunin ng Panginoon sa atin, i-put on natin ang mga bagay na ito sa atin. The Christian has been elected to eternal salvation. Ito po yung application natin na kinuha ko sa NIV Study Bible. That he must put forth every effort to live the godly life. For Apostle Paul, sovereignty and human responsibility go hand in hand. Kung tayo ay nagsasabing kilala natin ang Panginoon, i-apply natin kung paano ang pagkakilala natin sa Diyos sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita. Ilabalik namin ang papuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Salamat po, Pastor, na yung sa amin. Tayo po yung binako sa ating pagkaloob. Mga gawa 20, 35 po. Isang paalala ng Panginoon sa ating mga Kristiyano. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang nagbigay kaysa tumanggap. Sige po.
manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat ng kabutihan at kalakasan na binigay mo sa bawat isa sa amin. Tunay na ikaw, Diyos, ang nagmamahal sa amin dahil iningatan mo kami sa buong linggo at hanggang sa oras na ito. Niligtas mo kami sa anumang sakuna at anumang kapahamakan, lalo na sa pandemic na naranasan ng buong bansa namin. Patuloy ka sa pagbihaya sa mga kaloob namin sa iyo. Anumang halaga na ito, ang tao ay tumitingin sa labas nanyo, pero ikaw ugad, tumitingin ayon sa aming puso. Ibilis mo po ito at pagpalain sa mga gawain dito sa aming iglesia. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga pagbati at announcement, happy birthday sa mga may birthday celebrant sa ngayon. Kung wala, yung mga belated nakaraan. Mayroon ba ngayon? Upcoming, Brother David. December, this November. Tuesday, DG. Advance happy birthday. Belated sa mga nag-birthday na karang linggo. Alam ko mayroon kasi parang may natanggap kami na pansit at sa puto sa bahay. Batiin natin ang ating isang kapatid, si Mercy Diaz. Nag-celebrate na karang Monday ba yun or Tuesday? Di po, galing sa member ng GCBC, binabati ikaw namin na belated happy birthday po. Di ba? Sino? Sino meron? Di ba? Baka pang-apat na dibo. Joke lang. Wala na po ba? Anniversary o wala naman tayong mga bisita ngayon? Oo. Sige, ano bang announcement natin, Pastor? Pagkatapos nito, may ano tayo, no? Pagtitipon sa Bible study. At saka Bible study din sa gabi. Mayroon po patuloy yung Bible study namin sa Genesis. Iyon. Naanyayahan kayo lahat. Pwede kayong mag-join. Ipindot lang yung link. Pwede kayong manood or mag-join, magpakita ng inyong muka. Pwede rin na itago nyo ang inyong muka. Ganun ginagawa ko pag hindi ako ready na medyo tinatago ko mukha ko. Pero kung gwapo ako doon, pinapalabas ko. Maganda po yung aming maraming matutunan po. Ang dami talagang blessing at saka mga makukuha, mapulot na mga aral sa buhay ni Abraham ngayon. Genesis 15. Dati binabasa ko lang, alam ko yung kwento, pero word for word pala kung mapag-aaralan mo, tapos sa sharing ng mga kasama, marami kang matutunan. Lalawak ang ating kaalaman. Ayun po. Sige po, wala na po. Bigyan natin niya, Pastor. Salamat sa Panginoon. Kakatuwa ito palang si Mercy ay produkto ng CCBC Bible Study. So, ang kanyang Bible Study leader ay si Ate Nori. Kaya nakakatuwa, no? Yung ating Mother Church ay
ginamit ng Panginoon doon sa kanilang buhay. Kaya belated, happy birthday. May kainan mamaya. May nakita akong puto, suman, may pansit, may pandesal, tsaka merong wheat bread. Dami. So, yun. Yung ating ho kasing Bible study ay talagang napakahirap gawin sa lugar ninyo. Maliit. At medyo maigpit ang inyong namumuno. Kaya ginawa ho natin dito. Medyo maluwag. With proper protocol. Nag-alcohol kayo. Please. Medyo nahihirapan po kasi akong maglagay dito sa ilong. Nahihirapan po akong magsalita. Tapos meron po kasi akong siguro Mr. Myla, every morning, lagi akong humahatching 10 times. Minsan sa gabi. So, allergy. So, tuloy-tuloy. So, nahihirapan ako doon. So, yun po, dito natin ginagawa. Okay po, at ilan ho tayo lahat ngayon? Nasa 15, tama po ba? Mga 15? 15. So, may blessing po si Lord sa inyo. Mamaya, pag uwi po ninyo, meron po kayong kukuning bigas sa taas. O, sabihin nyo lang ay may nagkaloob. No? Kunin nyo na lang. Galing ko sa mabuting loob. Ayan. So, tayo po, patuloy na lumalapit sa inyo para sa ating mga kababayan. Pero ako ay suggest ating kapatiran, no? Sister Dina Baliwas, no? Nasa Montalban. Anything you can give sa kanya, pamilya. Sister Donna, no? Si Donna, Nika Donna, dating youth natin dito, pinsan ni Sister Sheena. Sila po yung nandoon sa bubong, kasama ng ibang mga kabataan natin na ngayon may mga pamilya na. Kailangan din natin ma-extend ng tulong. So, I suggest, iunahin natin yung mga kapatid natin ito. At kung may extra pa, pwede natin ipadala sa ating CBAP office, pwede rin sa Capital City Baptist Church. At pwede rin yung dalhin dito. Dadaling ko po doon. Binigyan ho tayo hanggang November 30 ng CBAP Norma Prayer Group, Norma Pastors. Magdala ng ating extended hanggang November 30. Pwedeng in cash donation, in goods o anuman. Dadalhin ko po doon. Yung iba naman, padadala natin sa mga kamag-anak natin na kailangan din. Kung paano, yung possibility na yon, magtulungan-tulangan na lang po tayo para madala doon sa lugar nila. Matindi ho yata ang mga putik pa hanggang ngayon. At yung pagpasok ay mahirap, no? So, ipanalangin natin sila. Meron po akong clipping kanina kaya gusto ko lang mapahapyawan. Nangyari ho ito at maraming naisip. Sama natin sa prayers, no? Yung ating paligid, medyo napapabayaan So, may isang song akong gustong mapanood natin. Sana ay mag-reflect sa atin. Ang kanta na ito, ginawa 1970.